Inuna ng Duterte Youth Party List at Bagong Henerasyong Party List groups ang desisyon ng COMELEC na suspindihin ang kanilang proklamasyon dahil sa mga nakabinbing kaso laban sa kanila. Naon na naman ang naiproklama kahapon ang 52 iba pang nanalong party list. Balita hatid ni Sandra Aguinaldo. 52 nanalong party list ang pinroklamang sila ang kakatawan sa marginalized at underrepresented na sektor at pupuno sa 63 slot sa House of Representatives. Tig-3 upuan na makukuha ng Akbayan at Tingog party list dahil nasa top 3 sila ng mga pinakamaraming boto ayon sa National Board of Canvassers o NBOC. Ang sumunod na 3 party list na 4Ps, ACT-CIS at Ako Bicol makakakuha ng tig-2 upuan. Pinroklama na rin ang 47 natitirang party list na makakakuha ng tigi-isang pwesto. May sinusunod na formula sa pagbibigay ng bilang ng pwesto sa bawat mananalong party list. Hanggang mabuo nila ang 20% ng kabuuang bilang ng mga miyembro ng Kamara, alinsunod sa Party List System Act. 2 pang party list ang nanalo pero hindi pinroklamang ang Duterte Youth na nasa top 3 ay makakakuha ng 3 seats at ang Bagong Henerasyon Party List na nakakuha ng sapat na boto para mabigyan ng isang upuan. Ayon sa Commission on Elections, ito ay dahil may nakabinbin pa silang mga kaso na dapat maresolba. Ang eksaktong word ng National Board ay considering the serious allegations raised in the petitions filed against these 2 party lists, then the National Board decided to suspend their proclamations. They won but suspended ang proclamation. Hindi na sila inimbita sa proklamasyon, bagkos ay pinadala ng mismong desisyon ng NBOC. Ang Duterte Youth Party List, kukwestiyonin sa Korte Suprema ang anilay grave abuse of discretion ng COMELEC. Giit nila, hindi nila kasalanan na hindi ibinasura ng COMELEC ang kasong isinampa ng Kabataan Party List matapos ang huling hearing noong 2019. Matagal na umano nilang nasagot ang kasong malinaw raw na pangaras lang. Ang Bagong Henerasyon Party List naman, tinawag na paglabag sa saligang batas ang suspensyon ng kanilang proklamasyon. Handa raw silang harapin ang anumang reklamo, kahit kailan at kahit saan. Pero hindi pa nila maayos na isinasa publiko ang naturang reklamo. Naghain na raw ng urgent motion to proclaim sa COMELEC ang Bagong Henerasyon Party List, sabay diing igalang ang pasya at boto ng sambayanang Pilipino. Si COMELEC Chairman Garcia nagbigay komento naman sa mga puna tungkol sa pagbibigay ng pwesto sa ilang party list kahit mababa sa 2% ng kabuang mga boto ang kanilang nakuha hanggang maubos ang allocation para sa mga party list sa Kamara. Aniya, patuloy niyang panawagang magkaroon ng pagbabago sa batas. Ang solusyon legislation, lagi may nagsasabi, hindi na marginalize and underrepresented yung party list. Pero siyempre po sa bandang huli, yan, batas po kasi ang dapat dyan eh. Sandra Aguinaldo, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Nasunog ang isang delivery truck habang binabagtas ang Andaya Highway sa Del Gallego, Camarines Sur. Agad rumesponde ang mga bumbero kaya hindi tuluyang natupok ang truck. Nagsimula raw ang apoy sa likurang gulong at kumalat sa iba pang bahagi ng truck. Inaalam pa kung bakit nagliyab ang gulong. Ligtas naman ang driver at pahinante ng truck na biyaheng Maynila sana. Wala pa silang pahayag. Huli ka ang 3 lalaking yan na tila may minamanmanan sa eskinita sa Barangay Muzon sa San Jose del Monte, Bulacan. Maya-maya bigla silang naglabas ng baril at nagpaputok. Nagpulasan ng mga pinaputokan pero 2 sa kanila ang tinamaan at isinugod sa ospital. Nakalabas din sila kalaunan. Sabi ng pulisya, target ng mga suspect ang isang alias Bilog na nakaligtas sa pamamaril. Natukoy at nasampahan na ng reklamo ang 3 namaril na patuloy na tinutugis. Hinahanap din si alias Bilog na nagtago rin umano ayon sa mga pulis. Sinunog ng PIDEA ang nakumpiskang mahigit 2 toneladang ilegal na droga. Mula sa 13 Martires, Cavite, may ulat on the spot si Jonathan Andal. Jonathan? Connie, dito sa malaking incinerator sa likod ko, sinusunog ngayon ng PIDEA yung mahigit 5 bilyong pisong halaga ng mga droga.
Karamihan sa mga sinunog ay marijuana, shabu, ecstasy, cocaine, pati na yung mga expired na gamot na sinurrender sa PDEA. 2,227 kilos o mahigit 2 tonelada lahat ito. Pero may naiwan pang mahigit 1 toneladang droga sa poder ng PDEA dahil ebidensya ang mga yon sa mga gumugulong pang kaso at naghihintay pa ng utos ng korte para ma-dispose. Sabi ng PDEA, pinapakita nila ang pagsunog sa mga droga para patunayang hindi nila nire-recycle o binabalik sa lansangan ang mga nakukumpiska nilang droga. Sabi naman ng Dangerous Drugs Board, kumaunti na ang gumagamit ng droga ngayong Marcos administration kumpara noong Duterte administration. Batay raw sa ginawa nilang National Household Survey, bumaba ng 16% ang drug users noong 2023 kumpara noong 2019. Connie, sabi ng PDEA, isa rin sa minomonitor nila ngayon sa kampanya kontra illegal na droga ay yung mga social media posts ng mga kabataan na nagpo-post na gumagamit sila ng chonke o yung tinatawag na marijuana. Yan munang latest mula rito sa 13 Martires sa Cavite. Balik sa iyo, Connie. Maraming salamat, Jonathan Andal. May nakita hong pagdami ng COVID cases sa Southeast Asia. Gaano kaya kahanda ang Pilipinas? Kausapin na natin si Private Hospitals Association of the Philippines Incorporated President, Dr. Jose Rene De Grano. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Good morning po. Good morning sa inyo. Opo. Connie po. Yeah. Makikikamusta lamang po ang lagay naman ng ating mga hospital. Ngayon pong sa kabila, syempre sabi nga nila na may mga naitatalang pagdami ng COVID cases sa ilang bansa sa Southeast Asia. So far, wala naman pong problem. Hindi naman dumadami pa. Actually, wala pa. Sabi pa nga ng Department of Health, mas mababa ang cases natin right now. Okay. So wala pa pong problem tayo. Tungkol doon. Opo. Pero ano hong reaction ninyo? Sinasabi ng ilang mga grupo na kaya rin daw baka walang makitang datos ng pagtaas kasi wala naman tayong regular testing pa rin ng COVID. Isa pong din yun na hindi routine ang pagtetest natin ng COVID. So, but anyway, usually talaga namang nakikita rin ng Apo. na hindi naman dumadami yung talagang ganong cases. Okay. Although pare-pareho kasi ang symptoms niya ng flu at ng kaso, etc., ubot sipon, but and other viral diseases, medyo hindi lahat naman kailangan pa-admit. Opo, Okay. kasi mild na rin ang symptoms. If ever, COVID po yan. Okay. Ito naman po, makikipaliwanag lamang po sana kami sa inyo dun sa sinasabing pangamba nyo daw ng ilang mga sinasabing baka yung mga napa-ospital po na-endorse po o na-sponsor ng ilang mga kandidatong natalo, baka daw hindi mabayaran dyan sa mga private hospitals. Ano ho ba ang ating detalye dyan? Isa pong medyo pangamba po nila yan, pero ang alam ko po may pondo na yan, Kasi yan po ay nandun sa law na kailangan mag-provide sila ng funds doon. Tataka lang po kami kung bakit medyo nadidelay ang paglalabas nila o pagbabayad nila nito mga ito. Kasi nakasaad po usually doon sa aming pinirmahan na memorandum of agreement, dapat within 60 days ay mababayaran nila itong ginamit na guarantee letters po ng ating mga politicians po. Opo. Okay. Pero meron po ba kayong particular na gagawin para masiguro ho talagang mababayaran kayo ng mga nag-sponsor na politiko? Actually, kinausap na po namin, may message ko na si Secretary of Health. Sinabi naman po niya na tutulungan niya kami na maayos ito. At sinabi po niya na dinirect na niya yung in charge mismo sa MAIPIT na ayusin na yung pagbabayad dito sa mga MAIPIT na ito. Opo. At least na karoon ho ng guarantee from DOH na natutulong sila sa inyo. Pero sa hanay po naman, ano ho naman ang inaasahang mabigyan sana ng prioridad ng mga bagong lukluk naman na mga mambabatas? Marami hong pangako tayong narinig di ba? Pero kayo ho, ano ho ang hope ninyo? Hopefully po, tuloy po nila yung pagtutok nila. Aside from education, of course, is the healthcare services of the country, Kasi right now po, although siyempre pinapaboran natin yung universal healthcare system, ay parang nahihirapan po tayo ngayon sa
of course, sa pagbibigay ng sweldo sa ating mga nurses, biglang ang hirap na po nating mag-compete with other countries. And then makikita po natin na parang ang mga doctors ngayon ayaw na magtuloy sa specialization. And baka eventually, maubusan tayo hindi lang po ng nurses, pharmacists, rad techs, baka pati po doctors ay maubusan tayo. Alright, marami pong salamat sa inyo pong ibinigay sa aming oras at sana maging wake-up call nga ho ito ang mga nabanggit ninyo sa ating mga bagong luklok na mga halal na government mga na naluklok sa pwesto ngayon. Yan po naman si Thank you po. Private Hospitals Association of the Philippines Incorporated President Dr. Jose Rene de Grano. Good news sa mga taga Mindanao. Sisimulan na rin ang pagbebenta ng 20 pesos kada kilong bigas sa piling lugar dyan. Ayon kay Agriculture Secretary Francis Cutio Laurel Jr., target niyang gawin sa Hulyo bilang ikalawang bugso ng rice program ng gobyerno. Kabilang sa mga pagbebentahan ng mas murang bigas ang Zamboanga del Norte, Basilan, Cotabato City, Tawi-Tawi, Maguindanao Provinces, Davao Oriental, pati na rin sa Sorsogon sa Luzon. Sa Setyembre naman, nakatakdang i-roll out ang ikatlong bugso ng programa sa Sultan Kudarat, Lanao del Norte, Agusan del Sur, Sarangani, Dinagat Island at sa Catanduanes. Pinagtibay po ng Court of Appeals ang nauna nitong desisyon na kansilahin ang piyansa ng 6 na akusado sa pagkawala ng ilang sabungero sa Manila Arena noong January 2022. Muling binigyang diin ng CA ang pasya nito noong December 2024 na inabuso ng Manila Regional Trial Court Branch 40 Judge ang kapangyarihan ng payagang magpiyansa ang 6 na akusado. Ito'y sa kabila raw ng ebidensyang sangkot sila sa kidnapping at serious illegal detention. Sa motion for reconsideration ng mga akusado nitong January 24, sinabi nilang may nakalimutan o naisantabing ebidensya ang CA na pwede raw sanang basihan para baliktarin ang naunang desisyon. Sagot ng CA, bigo ang mga akusado na mapatunayan na may nakaligtaan silang ang Court of Appeals. Ang mga Pinoy, mahilig daw talagang magregalo kahit walang okasyon. Tama yan. Yan ang pinakita ng isang pamilya sa Bacoor, Cavite sa kanilang sweet gesture sa kanilang ina. Benta kasi online ang video ng kanilang nanay na talagang shook sa regalo nila. Ano ba yan? Ayan, mula sa pagkagulat, napasmile si Mamang Leonora nang makita ang regalong pusa. Noong una inakala niyang hindi ito gumagalaw. Pero nang hinawakan ay nalamang for real pala. Kahit nagtataka kung bakit siya binigyan ng pusa, for the lambing na si Mamang sa alagang si Feathers. Say naman ng anak niyang si Nell, matagal-tagal na kasing walang alaga ang ina, kaya binigyan nila ng pusa. Ang video na yan sa TikTok may mahigit 8.8 million views na. Certified Trending! Ay, ang cute. Nakakatuwa. Hinag niya na yung pusa. Oo. Iba rin talaga yung meron kang inaalagaan na pet, no?